So, yun mga tol, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, tagumpay ko po na nailigtas ang babaeng ito. So, grabe yung pinagdaanan ko kagabi mga tol. So, ito, kasama ko na itong babae. So, buntis pala itong babae ito mga tol. Nagpausok ako ng konti. Eh, grabe, sobrang daming lamok. Napuan ng lamok yung paa niya. May damit naman ako dito. Kawawa na itong babaeng ito. So, nailigtas ko itong babaeng ito mga tol. Madaling araw na. Pinasok ko yung kampo nila kagabi. Alauna mahigit o alas 2 na ba yun ng umaga. So, naghintay lang ako ng konting tiyempo para mapasok ko yung kampo nila dahil may mga tauhan sa commander na nasagupa ko kagabi. Sinadya ko talaga mga tol na madaling araw ko pasukin dahil yung iba tulog na, pero may gising pa naman na iilan. So yun lang ang ginagapang ko. So, tinira ko na lang sila ng orasyon para manahimik sila. Kaya ligtas kong nakuha itong babae, nabawi ko. So nung nakalayo na kami, nasa mga 300 meters ang distance mula doon sa kampo na kung saan ko nabawi itong babaeng buntis na bihag. Saka naman kami naka-encounter ng mga nasagupa namin dahil may ibang grupo pa pala na papunta doon sa kampo nila. So yun, napagod talaga ako, pati yung babae. Muntik ko na itong naiwan kagabi dahil sa nasagupa namin. Hindi ko akalain na makakasagupa kami ng dalawang commander na nasagupa ko. Pero buti na lang mga tol, itong agimat ko ay biglang uminit sa katawan ko, kaya nakapag alerto ako kaagad. Nalaman ko na may panganib na masasagupa namin, kaya nun iniwan ko muna siya pansamantala. So minanmanan ko yung paligid, yung pwede naming daanan. Kaso muntik ko siyang maiwan dahil sa dami kong kalaban mga tol. So salamat at ligtas kaming nakaalis doon sa areang yon. So andito na. So pinapatulog ko muna mga tol dahil nanghihina itong babae. So yung tiyan niya mga tol, nasa mga 5 buwan yung binubuntis niya. 5 o 4 mahigit. So tinanong ko siya kagabi. So sinabi naman niya lahat sa akin ng mga pangyayari. So sana ay makababa kami kaagad, makaalis kami sa areang ito para tuluyan na mailigtas itong babae. So pakishare na lang ng video ko mga tol para malaman din ng aking mga kasama sa pangyayari ngayon. Sana ay ma-rescue nila ako, sana ay mapuntahan nila ako mga tol para may katuwang ako sa pagligtas sa babaeng ito. Dahil hirap ako dito mga tol, daming mga nakapaligid. So sa ngayon mga tol, kasalukuyan ay hindi ko pa masabing ligtas kami dahil nandito pa kami sa area. So patuloy pa rin kaming hinahanap ng mga kalaban. So yung commander nila na dalawa kagabi ay napatakbo yung commander nila nung ginamitan ko ng orasyon, kaya kami nakatakas. So buti na lang pagbalik ko, kung saan ko siya iniwan, saan ko siya tinago, pagbalik ko ay nandun pa rin siya. Pinasok ko talaga ito sa ilalim ng mga damo, pinapahiga ko siya dito. So nung nakuha ko siya, grabe, daming kagat ng mga langgam sa kanyang katawan, pati dun sa liig niya, pati sa mga kamay niya. Hindi lang langgam, pati na yung mga lamok. Dahil pinasisid ko talaga siya sa ilalim ng damo para hindi siya makita, dahil habang nagtatago siya, ako naman ay nakikipagbakbakan sa mga umahabol sa amin. So mula dito mga tol, nasa mga
o 7 kilometro mula doon sa kampo kung saan ko siya nabawi. O uulitin ko mga tol, paki-share na lang ng video ko para malaman kaagad ng aking mga kasama, baka sakaling ma-rescue nila kami, mapuntahan nila kami dito sa area ko, sa area namin ngayon na kinaroroonan namin. Dahil nag-alala ako at hindi ako makagalaw ng maayos dahil sa bit-bit itong bihag, tapos hindi siya makalakad ng maayos dahil sa kanyang kalagayan. Medyo malaki na yung kanyang tiyan. Nasa mga 4 o 5 buwan yung ano niya. Hindi ko na lang sasabihin yung buong detalye about sa babaeng ito. Doon na lang pagbaba namin. Hindi ako pwedeng magtagal dito, hindi kami pwedeng magtagal dito mga tol. Samantala habang natutulog siya ay magmamanman muna ako dito sa paligid. Ano na lang ako ng apoy ng kaunti para dami kasing lamok. Sobrang pagod niya talaga mga tol. Tulog na tulog talaga. So, sa palagay ko ngayon mga tol ay medyo nasa safety kami na lugar ngayon. Hindi pa naman umiinit yung agimat kong dala-dala. Kapag kumukulo itong lana ko na dala, pati itong agimat ko umiinit sa katawan ko, ay ibig sabihin nun may paparating na kalaban o panganib. So agad kaming aalis kapag may naramdaman akong init sa katawan na may panganib na paparating. Sa ngayon ay pinagpakiramdaman ko muna yung agimat ko. So wala pa namang babala o warning. Kaya dito muna kami pangsimula. Sabi. Dito, daming lamok. Kasi mga ilang oras na ito natutulog mga tol, pero hindi ko na lang ginising
dahil pagod na pagod talaga ito. Grabe yung iyak niya kagabi. So nagulat siya kagabi mga tol nung pagpasok ko, dahil yung mga bantay sa kanya ay natutulog na. Nung dumating ako, nagulat siya, muntik nang sumigaw. Buti na lang ay nasiniyasan ko siya na huwag siyang sumigaw. Akala niya kasi kung sino ako. Nagulat siya kung sinabi ko sa kanya nga huwag siyang maingay dahil ililigtas ko siya. Grabe yung iyak niya. Laking papasalamat niya mga tol na nailabas ko siya doon sa kamay ng mga bandidong grupo. Buti na lang mga tol ay tumigil yung ulan. Grabe, sobrang lakas ng ulan kagabi. Buti na lang ay may puno ng saging na nadaanan ko. Nakakuha ako ng panangga ng ulan kahit paano ay hindi kami mabasa masyado. So ito, nabasa talaga ako. Ito yung jacket ko, natuyo na lang yung jacket ko. Ito yung suot ko sa kanya kagabi. Buti na lang may mga damit akong dala, mga extra. Ang lakas ng niya mga tol, yung niya ba, yung paghinga niya ba. Daming lamok talaga. Yung bag ko mga tol, pinaunan ko muna sa kanya. Nauuhaw na ako pero tinitiis ko lang. Ayaw kong isturbuhin kasi sarap ng kanyang tulog para makapagpahinga siya ng maayos. After ng kapag makagising na siya, after nito ay aalis naman kami. Hinayaan ko lang muna na matulog mga tol para manumbalik yung lakas niya. So, kailangan kong makababa kaagad mga tol para mailayo ko itong babaeng ito sa gubat. Well, hindi rin ako makagalaw ng maayos kapag may dala akong bihag katulad nito. So, tiningnan ko yung video nila nila Remart at ni Brad Julio. Nakababa na pala sila. Parang uulan mga tol. Lakas ng hangin. Ang kumukulog na yung kalangitan. Parang may ulan na paparating.
sana ay may mga kasamahan ko na makakapanood sa aking video para matulungan nila ako na maibaba ito. Dahil hindi talaga kami makalakad ng mabilisan mga tol. Okay lang sana kung may backup ako, tapos dala-dala ko ito, nailigtas kong babaeng bihag. Dahil siguro sa kalagayan niya, kasi masakit na yung tiyan niya mga tol kapag maglakad siya ng mabilis. So tumawid kami sa ilog, ay kinarga ko talaga ito. Nilagay ko talaga dito sa bato ko. Kinarga ko talaga dahil malalim yung tubig na dinaanan namin. Tinanggal ko itong sapatos ko. Buti na lang may extra short pa na ko. Yun ginamit ko para tumawid kadaan kaninang madaling araw, mga banda alas 5. So ngayon mga nasa alas 8 ng umaga siguro ngayon. Alas 8 o alas 9 siguro sa umaga. Yun mga tol, i-share ng ating video. Maraming salamat sa inyo mga tol at magandang araw sa inyong lahat.